Subscribers, Hilakbot Stories na naman sa puntong ito, isang segment dito po sa channel ng Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories. Yo, yo, yo! Para sa lahat ng mga lagi pong nag-aabang tulad ni na Ami Berte, dyan po sa kanilang tindahan ng donuts sa Las Piñas, si Enzo Angeles na isa pong joyrider ng Santa Mesa na lagi daw po tayo ang kasama sa kanyang mga biyahe lalo kapag madilim ang daan daw. Pinakikinggan pa rin daw niya tayo. Enzo Angeles at Ame Berte, maraming salamat. Channel members, thank you! Silencers, mga regular nating tigapakinig. 3 kwento na naman ang atin pong pag-uusapan po para po sa puntong ito. And by this time, ang mga kwento naman ni na Ami, Trixie, at ang pagpapatuloy ng iba pang kababalaghan at mga karanasan ni na Jen sa kanilang nilipatang bahay. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Unahin natin ang kwento po dito ni Ami. Sabi niya simula daw ng pandemic, tayo na daw po ang naging stress reliever niya at naging avid fan na rin daw po siya. Hindi lang dito sa YT, kundi pati sa podcast. So maraming salamat sa iyo, Ami, at sana dumami pa ang mga katulad mo. But anyway, ito daw po yung kwento na kanya daw pong ang kwento kanya ibabahagi, ibig ko sabihin, ay karanasan ng pinsan niya. Ako po ay laking probinsya, Sir Red. At noong kabataan ko, syempre hindi pa naman ganoon kauso ang mga gadget. Hindi rin naman kami ganoon kayaman para bumili rin ng mga gamit. Kaya ang tanging libangan naming magpipinsan ay ang magkwentuhan at magtakutan. Natatandaan ko po noon sa isa sa aming mga kwentuhan yung tungkol sa malaking puno ng nara sa amin. Ito po hindi naman po kalayuan sa bahay. Basta't nakatayo po ito sa gilid ng kalsada pang paliko. Katapat din nung daan na iyon ay isang malawak na palayan. Marami na rin po na mga nakakatakot na mga kwento ang nauugnay sa punong iyon. Ayon po sa iba, may ibang nakakakita daw ng kapre sa puno. At may mga naaaksidente dahil bigla-bigla daw po merong tatawid at iisa lamang ang kanilang sinasabi. Lahat ng mga nilalang na bigla-bigla daw pong tumatawid at kanilang iniiwasan ay galing daw sa puno. Meron nga din po na tinuturo yung palikong daan na nasa tapat ng punong ito at maging yung pundidong streetlight na katabi din ng punong yun. Pero ang sabi ng mga matatanda, naniniwala sila na kagagawan ng mga engkantong nakatira sa punong iyon ang lahat ng mga aksidente. Ito pong kwento naman din ng pinsan kong ito at hindi din po talaga niya inaasahan na maging siya ay magiging biktima nito. Malalim na din daw po kasi ang gabi noon at mag-isa lamang siyang naglalakad pa uwi. No choice at kailangan daw po niyang dumaan sa puno ng nara. Pagdaan daw po niya doon, Sir Red, dinig na dinig niya yung biglang merong sumitsit sa kanya. Siyempre tinignan naman niya yung direksyon na pinanggagalingan ng sitsit at alam niyang sa puno ng nara ito nanggaling. Otomatiko daw si Red ay may nakita siyang nakatayo doon sa tabi ng puno at isa itong magandang babae. Nakaputi daw ito, as in para pang nagliliwanag sa kaputian ng damit. Mahaba ang buhok pero may kakulutan. Kung pagbabasihan yung kinikwento ng aking pinsan at sa mga itinanong namin sa kanya kung ano yung itsura. Sabi ni pinsan, Diyosa daw talaga ang babae.
Yung mga mata daw nito na kapag tititigan mo ay tila bagan ng aakit na siya ay puntahan kung saan siya nakatayo. Ang pinsan ko naman ay tila baga nabighani din daw po ng sandaling iyon, kaya talagang nagsimula din daw po siya na humakbang patungo sa babaeng nakikita niya. Para daw po siyang nasa ilalim ng isang mahika ng sandaling iyon, Sir Red. Pagkakatanda pa nga niya, malapit-lapit na siya sa pwesto ng babae nang meron daw pong tumawag sa kanya. "Iho, ano ang ginagawa mo riyan?" At agad-agad ay natauhan daw siya. Nilingon niya ang daan kung saan may tumawag sa kanya at nagtaka siya kung bakit ang layo na daw ng kalsada at napansin niya na ang layo-layo na daw po ng kanyang tinungo at nasa gitna na siya ng palayan. Kinilabutan nga daw po siya at nagmadaling bumalik sa kalsada. Pagka-uwi nga daw po niya sa bahay, agad din daw po niyang ikwento sa mga pinsan ko at maging sa auntie ko yung nangyari sa kanya. Ang sabi nga daw po ni auntie ko sa kanya, "Nako Andong, naingkanto ka." Sabi niya kasi ingkanto. Hindi, naingkanto ka. At balak kang iligaw ng engkanto na nakita mo. At nanindig ang mga balahibo ni pinsan kong iyon nang marinig mismo kay auntie yung mga katagang yun. At kahit naman siguro ako ay talagang tatayuan din ng balahibo, lalo kapag ako pa mismo ang naka-experience nun. Simula noon, Sir Red, every time na mapapadaan ako sa kalsada kung saan naroroon yung Nara, lalo kapag hindi maiwasan at gabi na, nag-uusal talaga ako ng dasal bago ako tumawid. Iniiwasan ko rin na mapatingin sa gawin ng punong iyon dahil natatakot ako at baka ako rin ang makakita o magpakita rin sa akin ang kung anumang engkanto na naroroon sa puno. Maraming salamat, Sir Red, sa pagbabasa. Sana'y magkaroon pa ako ng pagkakataon na i-share yung iba ko pang kwento na hango sa mga nadidinig ko mula sa aking mga kamag-anak. Lumipat na rin po kasi kami ng Maynila kaya paminsan na lang ako nakakarinig ng true horror story. At masyado na rin po ako naging busy gawa ng combined online at F2F classes at dahil doon hindi na daw po siya makapagsulat pa. But hiling namin sana masundan pa, magkaroon din ng iba pang mga story mula kay Ami at yun po sana kung nakikinig ka ngayon either dito po sa podcast or kaya dito sa YT natin, sana madugtungan at mahanapan mo ng oras kahit bakasyon, kahit konti-konti lang, di ba, para magawan din natin kahit papano na isang compilation lahat ng mga kwento ninyo dyan at sa iba pang mga karanasan ng iyong mga kapamilya. Maraming salamat once again sa iyo, Ami. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So hindi naman na rin natin masyado pang alam mo yon, i-dig deeper yung tungkol dito sa mga engkanto at yung mga paniniwala sa mga engkanto. Lalong-lalo na syempre, ito kasi ay kapit na sa mga paniniwala natin mga Pilipino. Lalong-lalo na rin syempre sa mga tiga-probinsya. Bagamat syempre hindi natin nakikita at sinasabi nung karamihan sa mga matatanda na magtabi-tabi ka kasi naririyan lang yung mga yan. Huwag mo lang gambalain kasi itong mga lamang lupa o itong mga engkanto na ito ay parang katulad din natin kasi na parang namumuhay o gusto lang din nila. I-erase natin yung namumuhay. Parang gusto lang din kasi nitong mga ito nang parang maging normal lang sila na naninirahan sa isang lugar. Diba? Bukod nga dito sa mga matatandang puno, alam naman na natin kapag engkanto, ang top of the mind is tungkol sa beringan, tungkol sa mga, di ba, matatandang puno. Saan pa ba sila pwedeng makita, mga kagubatan, mga ganyan, mga ilog, mga sapa, kabundukan, kahit daw po guys sa mga matataong lugar meron at meron yan.
At katulad ng kwento dito ng ating first sender, mga matatandang puno, mga malalaking puno, lagi na lang nilang sinasabi na meron at meron talaga. Mga batuhan na medyo kakaiba ang kulay, mga malalaking bato na parang alam mo yun parang rock talaga siya. Hindi lang stone rock talaga na sinasabing buhay na bato daw, may nagbabantay dyan, di ba? Ano pa ba, yung mga nasa malalalim na ilog, at ilan pang mga lugar na hindi naman talaga masyado pang, pinupuntahan ng mga tao. Kasi ang mga paniniwala natin sa mga engkanto ay pwede rin kasi nating maiugnay kung tatanungin ninyo kung ano nga ba yung mga pwedeng effect nito or kung bakit minsan hindi ma-let go itong ganitong klase mga paniniwala. Kasi alam nyo na, in-instill sa ating mga isipan, lalong-lalo na mga nakatatanda at nagpapasalin-salin hanggang sa kasalukuyan, yung mga paniniwala sa engkanto na sasabihin, oy, ingat ka dyan kasi merong engkanto dyan. Maraming nangyaring mga aksidente dito kasi nangunguha yung ganyan, may nakatira kasi dyan. Di ba lagi na natin nadidinig yung mga ganyan? And alam ko naman na itong mga nakikinig sa atin ngayon ay makaka-relate sa mga sinasabi natin kasi parang pare-pareho lang naman kapag di ba tungkol sa mga engkanto yung pinag-uusapan natin. And bukod pa po dyan, syempre, isipin na lang natin yung lighter side na parang sinasabi ito, pinapaalalahanan tayo tungkol sa mga engkanto para nang sa ganun, hindi natin malimutan yung paggalang sa mga hindi nakikita, yung mapreserba yung paniniwalang ganito upang nang sa ganon ay alam mo yung mapanatili din natin yung pagmamahal natin sa kalikasan. Kasi laging ganon naman, masyado bang corny pakinggan pero totoo to Di ba kumbaga parang isa kang estranghero sa isang lugar, magtabi-tabi ka, magpasintabi ka sa mga liblib na lugar, lalong-lalo na sa mga lalawigan, lalong-lalo na kapag may nakikita ka mga kakaibang mga bagay, malalaking puno na halos hindi mayakap ng isa, dalawa, tatlong tao, yung bang napaka-enchanting, may mga baging na parang pagdating ng gabi ay nagliliwanag, di ba? O kaya naman sa gilid o sa mga seashore, sabihin na natin ganon, na bakit parang nung gabi may nakikita kang coral na parang lumiliwanag. Minsan daw kasi, alam nyo yun, wag tayo masyadong curious pagdating sa mga ganito Isipin na lamang natin na kahit anumang mga bagay daw na nakikita natin na hindi normal o parang unusual talaga, minsan wag na lang natin masyadong pagtuunan daw ng pansin. Totoo daw po yan kasi di ba ito baka mamaya mapahamak ka katulad nga nito kasi pwede kang ma-deceive, pwede ka nilang malinlang kumbaga sa Tagalog. Katulad ng kwento dito ni Ami, di ba nakita Diyosa daw talaga yung babae. Syempre mahuhumaling ka pero hindi mo alam baka mamaya katulad din sa mga nadidinig nating kwento and for how many times na rin natin na ikwento dito yung mga hiking na may nakita daw ng malaking batong puti talaga. Tapos sinundan niya or yung ilaw, San Telmo ang estilo na nagliliwanag. Sinundan niya tapos hindi niya alam patungo na pala siya sa bangin. Parang ganon, di ba? Kung nasa sapa man, syempre nandyan din yan. Hindi rin mawawala yung mga sabi-sabi na may engkanto dito. Magtapasin tabi kayo, baka malunod, mga ganyan. And kung titingnan lang din natin sa mga kwento din kasi minsan, ang hirap lang din na parang alam mo yung sinisisi na natin lahat sa paranormal Di ba? Katulad halimbawa nito, given sa sinabi dito ni Ami na talagang parang sharp curve kasi ang pagkakaintindi ko dito sa sinasabi niya na paliko talaga na daan. And most likely kapag ganito talaga, pundido ang street light, paliko ang daan, talagang accident prone area, lalong-lalo na kung talagang reckless na mag-drive or kamote, sabi natin, yung driver ng isang motor, ng isang tricycle o kung ano pa mang klaseng mga sasakyan yan. At huwag natin masyadong isisi sa mga dahil may puno, may ganyan, di ba? Katulad dito sa Maynila, yung puno ng balete, na marami daw na aksidente, marami daw pong bumabangga dyan. Di ba kasi nga may white lady, katulad ng ganyan. Pero nasa tao pa rin kasi yun guys di ba? Minsan hindi naman natin masyadong kailangang isisi pa sa mga hindi natin maipaliwanag at hindi rin natin nakikita. Mahirap kasi yung ganun. Parang wala tayong ebidensya kapag, alam mo yun, tatapunan natin ng sisi itong mga bagay na ito. Di ba? Basta't ang alam ko, titikman na rin ni Ami ang ating kape ni Lola Trinidad. Steeped at yung drip coffee available. Alam ko sa puntong ito, must try guys yung coconut caramel. Ang sarap niya, grabe. Parang
kung papipilian ako, butterscotch, hazelnut, mag-coconut caramel muna kayo kasi limited stocks lamang daw po ito. Kaya check nyo po yung ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page para sa direct link, at tayo din po ay nagsishare sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page ng mga postings about Kape ni Lola Trinidad. Bukod doon, may barako pa tayo, meron pa yung hazelnut, marami, ito yung pinakamarami, and butterscotch. Sa mga nagtatanong po sa amin sa Facebook page, mainam po na puntahan nyo na direkta yung HTV merch sa Shopee para na sa ganun ay masagot din po kayo kaagad ng ating admin dahil sila po yung nag-update ng ating stocks kung sakaling meron na or meron pa ba or wala na. Okay, ganun din yung HTV shirt. Isama mo na rin para nang sa ganun minsanan yung padala namin sa iyo. At ang alam ko nito nakaraan sa Samar, meron na naman nag-order doon. At saka dito rin po sa May Gawing Taguig, maraming salamat kung sino ka man sa Ilocos Sur. Nakalimutan ko yung exact lugar pero maraming salamat po at may tigabantay din ata eh. Oo, maraming salamat po sa lahat ng mga recent purchases natin sa Kape ni Lola Trinidad. At syempre pa, like nyo na rin po at maging kaisa tayo sa cause ng Philippine Animal Rescue Team, yung part. Ito po ay lagi din po naming sinishare sa Facebook at sana ay nakikiisa din tayo kada Friday yung kanilang donation drive na 50 pesos Friday. So kung meron ka man po dyan, hindi naman namin sinasabi na every Friday pero kung meron ka man, tulungan lang natin kasi talaga na-short din yung mga stocks syempre ng mga materials o kaya ng mga supplies para po sa mga pets na mga stray animals na nire-rescue po ng mga shelter sa Bicol at syempre lalong-lalo na po dito po sa malapit lamang sa Maynila. Hindi na po natin i-disclose yung kanilang pinakalugar at basta mag-share na lang po kami ng mga postings tungkol dito para maging kaisa po namin kayo sa dito yung pagtaguyod nitong shelter at nang sa ganun syempre ay mabigyan pa natin ng maraming supplies pa yung mga nare-rescue nitong grupo ng Philippine Animal Rescue Team. At hindi lamang po sila, marami na rin pong grupo ang gumagawa nito. So suportahan nyo na lamang po para nang sa ganun mas marami pa silang mapapakain, mas marami pa silang maililigtas at nang sa ganun din hindi sila makulangan ng supplies. Okay? Second story naman, ito naman ay galing po sa ating Facebook ba to, Clay? Siya naman daw po ay walang iba kundi si Trixie at ito daw ay nangyari noong September 2022 lamang. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So kami po ng jowa ko ay gabi-gabi po kasing magka-VC. Video call ba to? Video chat. But anyway, sa office pa din po kami natutulog ng buwan na to. Hanggang sa isang gabi nang magkausap kami. Sa sobrang pagod ko nga po'y nakatulugan ko na lamang yung jowa ko habang nanonood pa nga kami, naka-share screen ng isang vlog. Kinabukasan, nakita ko po na naka-end call na po kami at tumawag din po sa akin yung jowa ko. Ang sabi niya, habang natutulog daw po kami ng roommate ko, napansin niyang may dumaan daw pong anino sa pader. Hindi na lang daw po niya ito pinansin pero nagpa-end call daw po sa kanya. Pero ang nagpa-end call daw po sa kanya ay nung may nag-hello daw po. At pagtingin niya sa screen, nakita daw po ni jowa na tulog kami nung roommate ko. Nang muli daw po niyang nilingon yung pader, naroroon na naman daw po yung aninong kaninang nakita niya. Kaya yun daw po agad ang kanyang ginawa, Sir Red. Inend niya yung call. Mula po noon, once aantukin na ako, nag-e-end call na po kami kaagad dahil na rin syempre sa takot din niya na baka mamaya ay muling magpakita yung aninong iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Teka lang, Trixie. Meron ka bang unang kwento na isinend sa amin? Kasi parang feeling ko, Clay,
merong karugtong ito or may una siyang kwento sa atin and then parang second or third story na niya ito. Kasi sabi niya sa office na din po kami natutulog. So parang kulang ako ng orientation. Call center ba siya? Ano ba? Kasi parang sabi niya dun sila natutulog tapos 'di ba may ka-roommate siya, boarding house ba to? Parang ganun. Tao ba to? Ito na naman tayo, Pinoyhan niyo. Tao ba to? Pangyayari sa loob ng katawan, sa ulo, sa may dibdib, gano'n. Hulaan na tayo dito. Are you crazy, Clay? But anyway, maraming salamat sa mga sumusunod. Ito babanggitin ko lang sila po yung mga lagi nagpaparamdam po sa ating premiere. Ako si Harry, si Ami Berte na na-mention natin kanina, si Theo Espiritu, sino pa ba? Mary Rose Magnaye at si JJ Villaflor. Maraming salamat din kay Mami Charot at si Mind of Shinigami. Ito palagi-lagi pong mga kasama natin ito sa premiere na i-screenshot po kayo ng ating mga admins at nababalitaan ko rin na kayo po ay, alam mo yun, nakakasama namin syempre sa lahat ng mga pinapalabas namin. But once again, sa puntong ito guys, pasensya na at talagang nagkakaroon na ng problema yung ating Hilakbot 24/7 kaya na-stop na naman yung streaming nung nakaraan dahil bukod nga po sa nagloloko yung internet provider natin, yung dalawang internet provider. So pati po yung streaming software na ginagamit kamakailan daw po na nagtumigil bigla kaya tuloy hindi na Diyos ko Lord, sayang yung 3 years almost na sana consistent yung streaming pero magkagayon man alam ko sina Marky Boy TV, si Christian Itable, Mel's TV, Selmar Galye si Bren Jar Defensor at si Ashel Analex, Elsie Ramirez, maraming salamat at si Elaine Pitil, welcome back. Ayan, salamat. Sila alam ko lagi pong nakatutok sa Hilakbot 24/7 at sa radio.org.ph. Naroroon naman po nag-i-air ng 24/7 din yung Pinoy Horror Radio at yung Red FM Philippines na online music station po ng Red Network na pinangalan na naman sa akin na hindi ko alam. Maraming salamat guys sa inyo. Third and last story naman na po tayo at ito naman ay karugtong lamang ng kwento po ni Jenjen mula doon naman sa kanilang nilipatang bahay. So here we go. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Sundan nyo na lang guys kasi ito po yung part 5 na yata kung di ako nakakamali. And the first 4 parts ay na-feature natin sa 4 din na episode natin ng SHS nitong April lang kung di ako nakakamali. But anyway, sabi niya dito. So ang nangyari naman dito Sir Red ay ganito. Kung inyong matatandaan, nawawala yung mga gamit ng aking mga kasama before. So, nagpatuloy pa rin po kami sa paghahanap hanggang sa nawala na rin po kami ng pag-asa na hanapin ito dahil napagod na rin po talaga kami. At alam namin na nakikipagbiruan sa amin yung mga kaluluwang naroroon po sa bahay. So ang ginawa na lamang po namin nung gabi ay nagkwentuhan na lamang. Pinilit na lamang po namin talaga na makaidlip para malimutan ng bahagya yung mga kababalaghan na nangyari po sa amin. So pagkatapos talaga ng kwentuhan namin nung gabi, ay natulog na kami. At sabi pa nga nung isa sa mga kasama ko, ay tama na daw yung pag-uusap namin na iyon dahil kinikilabutan na siya at baka mamaya maimbita pa namin muli yung mga kaluluwa sa loob ng bahay na magparamdam. So pagbalik na lamang daw po namin muli sa bahay or kaya bukas pagising namin, ay saka na lamang namin ito muling pagkwentuhan. Pagising namin kinabukasan, dito nga'y napaawang ang aming mga bibig at nanlaki ang aming mga mata sapagkat yung gamit na hinahanap po namin kahapon Sir Red ay nasa tabi na ng kaibigan ko. Agad namin siyang ginising upang tanungin kung saan nga ba niya nahanap ito
Ngunit maging siya ay nagtataka ng lubos kung paano nangyari yun, gayong sabay-sabay nga kaming natulog kagabi. Pero sabi nung kaibigan ko, may napanaginipan daw po siya na naman na dalawang tao pero hindi daw po maaninag ang pagmumuka ng mga ito. Pero kung pagbabasihan ng kasuotan daw nila, isang babae at isang lalaki ito. Maaaring ito daw yung naglagay ng gamit o yung nawawalang gamit ng kaibigan ko sa tabi niya mismo. Akala nga daw niya panaginip lamang ito, pero ang tanong ay kung bakit nagkatotoo. Kinakabahan na daw siya at ilang beses niya na din daw napanaginipan yung mga taong iyon. Hindi na daw kasi natural na mukhang may mensahe silang gustong iparating sa amin na hindi namin mawari kung tungkol saan at kung sino nga ba talaga sila. So iniba ko na lamang yung usapan dahil nagkakatakutan na naman kami at sinabi kong mag-aayos na lamang ako ng hinigaan at hinikayat ko na rin na mag-ayos na rin sila sapagkat papasikat na rin yung araw. Kung tutuusin nga Sir Red nung araw na iyon ay ayaw ko silang pauwiin dahil natatakot na rin kami. Kahit sila nga din nung tinanong namin ay ayaw pang umuwi at parang gusto pa nilang magsama-sama na lamang kami magkakaibigan. Kahit daw po magbayad na daw po sila ng upa para lang masamahan kami. Pero ang sabi ko ay pag-usapan na lamang namin ang bagay na yun. Hanggang sa inahatid na namin sila sa labasan ng bahay at nung bandang hapon na, nangako sila na babalik sa susunod na linggo at dito muli matutulog. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you so much kay Jen sa kwentong iyong ibinahagi tungkol dito. Para naging series ang datingan niya, ano? Pero sige, yung iba pang bahagi siguro ng kwento ni Jen ay baka pwede nating idugtong next episode natin sa SHS or gawin na lang natin itong full-blown talaga na regular episode kasi medyo may kahabaan pa kung tutuusin, pero baka kasi syempre inaabangan din ni Jen yung mga katuloy, so pag-usapan na lang natin sa email, kontakin mo na lang siya Clay. But anyway, hanggang dun po muna yung bahagi ng kwento niya at ito papatuloy natin sa susunod na episode ng SHS. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig na naman ngayong gabing ito. Gawin nyo man po kaming background sa lahat ng inyong ginagawa habang nasa work, habang nasa bahay, habang nagbabakasyon, habang nagpapaantok, habang nagpapagising, kasabay ng paghigop ng kape ni Lola Trinidad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.